Isa sa kinugilian natin ang magpapaingay o pagpapaingay ngayong bagong taon, ang paggamit ng paputok. Pero ano nga ba? Yung ibang alternatibong paraan para mas maayos at ligtas na masalubong natin ang bagong taon. Yes, tama. No, ngayong araw po ibabahagi sa atin ang patungkol sa kampanya laban sa paputok. Makakapanayan po natin ang toxic campaigner of Ban Toxics na si Sir Tony Dizon. Welcome back po dito sa Rise and Shine Pilipinas, Sir Tony. Good morning, ka-RSP dyan, Ma'am Leslie and Sir Joshua. Sir Tony, good morning. Kailan lang po nagkaroon po kayo na activity campaign tungkol sa kampanya Iwas Paputok? Kasama niyo po yung ilang kaguruan, estudyante at ilang representante from DOH, BFP, PNP at Barangay Payatas ng, o iba rin nga mga LGU. Kamusta po yung naging takbo ng kampanyang ito at ano po ba yung purpose nito? Ano yung layunin? Tama yun, no? Maaga natin itong inilunsad kagad. Actually, mas ahead nga tayo na ginawa ito kumpara dun sa last year natin na pagsasagawa ng ganitong klaseng kampanya dahil nga ang gusto nating maabot talaga ay yung ating mga kabataan o yung mga bata, mga estudyante, dahil nga sila yung pangunahing naapektuhan, nagiging biktima nitong mga paggamit ng mga paputok. Kaya po, naging matagumpay tayo, umikot tayo doon sa palibot ng mga communities na malapit doon sa paaralan para mas mahikayat pa din natin, even yung mga magulang. Mahalaga kasi na sa simula pa lang, no, nung celebration natin ng Christmas at saka New Year, dahil nga minsan maging tuwing pagsapit ng Pasko ay meron na kagad tayong naririnig, no, na mga nagpapaputok. Ito rin din yung naging simula natin para ipanawagan yung tinatawag natin sa kampanya na Iwas Paputok, Iwas Disgrasya at Iwas Polusyon. Dahil ito po ay magkakakabit na mga sitwasyon pagdating sa pagsalubong ng bagong taon. Yan din yung naging hudyat natin para simulan din yung monitoring natin na ginagawa, no? Taon-taon talaga minomonitor natin kagad yan, yung mga pagbibenta ng mga paputok, lalong-lalo na po yung mga illegal. At syempre, para mas mahikayat pa natin yung mga communities na magsagawa rin ng mga kapareho na mga awareness para mas lalong maengganyo pa yung ating mga kababayan. Ayun. Sir Tony, ano na nga may mga nasa 125 na yung naapektuhan po ng mga paputok. Tapos may isa pa nabalitang na namatay, nasawi. No? Kumusta naman po ba yung mga naging preparations po sa kampanyang ito? Yung mga activities po na naibigay, ano-ano po ba ito? Lalo na po sa mga estudyante na nakaharap po ninyo during the campaign program. Nung sinagawa natin itong paglulunsad ng kampanya, mas hinikaya talaga natin yung mga bata. Nagbigay tayo ng ilang mga tips doon kung paano, ano yung mga klase ng mga paputok. Total, taon-taon naglalabas ang Philippine National Police ng mga listahan ng mga klase ng mga ipinagbabawal na paputok. Maganda kasi makumbinsi talaga natin yung mga bata na wag nang gumamit ito. Ano ba yung magiging epekto nito? Lalong-lalo na sa kanilang kalusugan. Tandaan po natin, no, ang halos napapabalita lamang ay yung physical injury na idudulot nitong paputok, pero hindi po binabanggit diyan o yung kumbaga yung exposure, lalong-lalo na sa mga chemical nagawa mula dito sa mga produktong ito. Ang Department of Health po, siguro mga few years back ay naglabas ng talaan o listahan ng mga klase ng mga chemical na ginagamit sa ganitong produkto. Yun po yung mga chemicals na yan, yun yung dahilan kung bakit pag ginamit natin yung paputok, talagang maganda yung resulta nito. Yun din yung dahilan kung bakit minsan makulay, no? Yung mga kulay po na nare-release na yan ay dahil din doon sa mga chemical. At doon sa mga chemicals na ito, Sir Joshua and Miss Leslie, ay ano po ito tatlo dito ay mga heavy metals. Ito po yung mga dangerous talaga na klase ng mga chemical. Kabilang na dyan yung lead, cadmium at saka mercury. Ano yan akala natin, sige, naputukan tayo, physical injury, dinala sa ospital, pero nagsisimula na po yung exposure natin sa ating katawan nung mga chemicals na ito. At lalong-lalo na siguro sa pagsalubong natin ng bagong taon,
Kaya nga po, minsan paglabas natin ng bahay after New Year's Eve ay talagang kala natin, no, smog, sobrang dami, no? Bumababa po kasi, once na nare-release po kasi sa air yung mga paputok, ay yung mga chemicals na to, bumababa po yan, yung mga heavy metals. Yan. Kaya po na-experience natin na parang smog yung ating paligid. Pero na-expose na tayo doon sa mga chemicals na yan. Kaya po pati yung mga merong respiratory problem, Yun. conditions, ipinagbabawal po talaga na lumabas sila ng bahay dahil malalanghap po talaga nila ito. Sir Tony, i-elaborate pa natin yung bagay na yun. Tama ka dyan kasi pagkatapos ng bagong taon, mausok talaga yung kapaligiran. So, ano yung worst na pwede mangyari sa isa na, kasi may mga nagsasabi, maingat naman kami, dekalidad naman yung paputok na ginagamit namin. Ano yung worst na pwede mangyari dun sa, lalo na sa mga bata o yung sa mga may mga matatanda rin naman, na malanghap nila yung usok? Kasi grabe yung usok na ini-emit niyan pagka nagpapaputok, even yung mga fountains lang Ano yung worst na pwede mangyari sa kanila, health-wise? Unang-una, siyempre, kung meron ka ng respiratory, yung asthma talaga, mag-ano yan, no? Mag-i-increase talaga yan, magti-trigger talaga yan. Kaya, di ba, pagkatapos nga ng bagong taon, kadalasan yung ubo, sipon, yung ating nararanasan. No? Dahil nga dun sa usok na nasisinghot natin. Kasama na rin dyan siguro, Sir Joshua, Miss Leslie, yung may mga communities kasi na susunog pa ng gulong, no? Kasi parang gusto nila na doon i-itcha yung mga paputok nila. Oo. Ano yan talagang respiratory condition talaga. Asthma, no? Sakit sa baga, sabihin na lang natin, no? Lalong-lalo na kung masyadong mausok talaga yung mga kumbaga marami yung mga nagpaputok, no, sa magkakapitbahay man yan or sa kalye. Yung iba nga nakikita natin halos lumalabas pa talaga ng kalsada para lang talaga magpaputok. So parang wala tayong iba, yung mga tao sasabihin, parang wala naman kaming nararamdaman, pero in fact na-experience na natin yung exposure. Lalong-lalo na sa mga chemicals na nagsimula dito sa ganitong klaseng mga paputok. Ayun. Meron po ba kayong mga programa na maaaring makatulong po para sa lahat sa pag-iwas po sa paputok? Tama yan, Miss Leslie. In fact, dun sa ating nilaunch na campaign, sinama na natin pati yung mga tinatawag na alternative noisemaker o yung mga alternatibong ligtas na mga pampaingay. Sabi nga, hindi natin kailangan gumastos ng sobrang laki, no? Sayang yung pera. Mas pwedeng ilaan na lamang ito sa pagbili ng pagkain, pagdagdag siguro ng regalo pa, no? Handa para sa ating mga inaanak or sa ating miyembro ng pamilya. Marami kasing mga klase ng mga pampaingay na pwede. Yung mga kaldero natin, no? Siguro baka nakatapos na magluto yung ating mga parents o mga magulang, pwede nating gamitin 'yon. O kaya meron tayong medyo pinalitan na, no? Kasi madalas yung iba nagpapalit na ng gamit kaagad bago pa mag-New Year. So yung mga pinagamitan na mga kaldero, kawali, pwede natin gamitin. Mas safe ito kailangan lang ng konting creativity para mag-generate ito ng ingay. Marami rin, yung iba yung mga alkansya. Di ba, kadalasan pagka New Year, babasagin daw ito or bubuksan. Pwedeng yung kung may laman, i-shake na lang nila, mga shakers na tinatawag. Doon sa mga ilang mga karatig probinsya natin, usong-uso yung mga marakas na gawa sa tansan o kaya nilalagyan ng bato. Pagtapos ka na yung mga parents natin, tapos nang gumawa ng mga salad, ganyan. O yung mga lata na natira na yon, pwedeng lagyan ng mga pebbles o kaya mga bato na maliliit, pwede pa rin. O kaya barya. Kasi usong-uso naman, maglagay ka rin ng maraming barya sa katawan. Sa pagsalubong ng bago taon, pwede pa rin maging shaker. Yung torotot, isa pa rin kasi din siya yung torotot sa alternatibong, sabi nga, mas ligtas kumpara sa paggamit ng paputok. Maging maingat lang po talaga dun sa bibilihin natin na klase ng torotot. Dahil karamihan po ng mga torotot na mabibili natin ngayon o makikita, ay gawa na po talaga halos lahat sa plastic. Kaya po mas maging maingat tayo. Safe pa rin siya, pero pag-ingatan po natin kasi mas isinusubo po ito sa bibig. So, ibig sabihin, mas malapit na talaga sa exposure kung sakali man po na may taglay ito ng mga nakalalasong chemical. Okay naman maging masaya, basta mahalaga, ligtas. Yan. Muli maraming salamat sa iyong oras, Sir Tony Dizon.
Maraming salamat po at Happy New Year mga ka-RSP. Happy New Year, Sir Maraming Tony. salamat po.